o sama-samang paglalahad na tama lahat na sila ay nakatanggap sa iba't ibang paraan at iba't ibang lugar ng salapi na kailangan nating mapatunayan ngayon. Sino gusto magsimula? Kailangan mapatibayan natin lahat ito. Your Honor, itong mga dating mga sundalo natin ay meron silang na-share sa akin na screen capture ng kanilang chat group, no? Kasi ang nangyayari po noon, may chat group sila. Pag mag-deliver sila ng pera sa isang personalidad, ay kinukuhanan nila ng picture at ipinapasa sa chat group nila. Pag nakita po yun ni Ginoong Zaldico, pino-forward niya doon sa recipient at sinasabi, okay na ako sa iyo ha, etc. Pero kung kasama mismo si Ginoong Zaldico sa pag-deliver, hindi na nila napipicturan. Hindi, yun lamang, maski na yun, pwedeng tanggapin ng komite. Dahil ang importante lang, mapatibayan natin na itong mga taong binanggit natin ngayong umaga, sapagkat ito naman ay nasusulat sa inyong pinagsama-samang salaysay, merong mapagbabatayang... Ito po noong April 8, Tuesday po ito, may nag-text yung si Police Captain Alvin Nugid, yung parang team leader po nila. Sabi niya, Franz Castro, saka Arlene Brosas, dito na sila, sir. Tapos may sagot, sir, may kasama pa daw sila, continue daw. Pabato na lang, sir, sa tropa sa baba. And then may naipasa rin nga sa akin na isang picture ni Congresswoman Brosas doon sa opisina ni Congressman Zaldico, no? So si Congresswoman... So lahat ng nabanggit nating mga public figures ngayon, merong mga confirmatory na ebidensya sa chat ninyo, kung hindi man litrato, confirming that all of them received these kickbacks. Yung pag-receive po ng kickback, sabi ko, pinapadala sa chat group nila. Yun nga, merong coverage na chat group report, kung ano man ang tawag ninyo, para mapatunayan natin isa-isa ang mga ito na nakatanggap ng kickback. Hindi po exactly na one-on-one correspondence po, no? Dahil yung iba po na na-capture nila sa screenshots, through screenshots, nakuha po sa telepono ng iba. Pero may naiwan din po sa iba na maibibigay po namin sa inyo. I think ang ibig sabihin ni Chairman, katulad nung nagtanong ako kay Senator Tito Soto, allegedly, sinagot nung tatlo na, or dalawa-tatlo, nung tinanong ko kay Senator Erwin. So I think kung sino lang may personal knowledge dun sa iba. But just one comment lang, Mr. Chair, and appeal to sa Armed Forces of the Philippines. Alam niyo po, hindi biro po yung namamatayan ang sundalo. Akala natin pag namatayan yung sundalo, kompleto yung pondo para sa kanyang byuda or kung babae siya para sa kanyang nabyudo at yung mga anak, no? Remember, kung namatay yan ng tinyente, hindi makukuha nung kanyang byuda yung sweldo na bilang colonel or bilang general. I mean, and yung anak, hindi na makakausap yung kanyang tatay o nanay. The reason why I say this is because yung progressive group have been consistent in trying to get the NTF-ELCAC abolished. And they have been very consistent na dapat walang mga pondo para sa ilan mga lugar sa Pilipinas at NTF-ELCAC, marami silang accusation dito. So napakasakit naman kung nasa gobyerno pala, ginagamit yung nakaw na pera para bigyan itong mga individual na to, tapos mga individual na to ay ina-advocate na mawala yung NTF-ELCAC na kung saan tuloy-tuloy po ang mga casualty ng mga alagad ng batas, maging pulis yan. So right now, I don't know kung may susunod sa amin kapag nagbigay kami ng directive, whether sa Ombudsman, DOJ, or AFP. But ako, sa mga nakikinig sa AFP ngayon, lalo sa intelligence, i-verify nyo rin to. Kasi para tayong loko na kayo, inutusan namin na ipagtanggol ang bansa laban sa armed conflict, laban sa napakatagal ng laban sa armed conflict sa ilan mga komunista. Tapos yung pala, tayo din, sa buwis din pala natin pinopondohan yung mga advocate na itigil nyo naman yung laban. Di ba parang the right hand is saying, alay mo buhay mo para sa bansa. Yung kaliwang kamay naman, nagbibigay ng pera dun sa lumalaban. So it's just crazy, Mr. President. So I hope the AFP intelligence look into this. This is not just a matter of truth in the sense of anti-graft and corruption. This is a matter of survival, of existence, of life or death sa ating mga alagad ng batas, sa ating AFP at PNP. Thank you, Mr. Chairman. Salamat, Mr. SP. Balikan ko po yung aking naunang
tanong sa inyo kung individually meron kayong gustong isalaysay na hindi naman inconsistent doon sa inyong pinirmahan na sama-samang salaysay. Nauukol po sa pagdi-deliver nyo ng pera kung kanino, ilan ang dinideliver, paano dinideliver, anong ginamit sa pagdi-deliver, kanino napunta. Yun lamang po, para sa ganun, malaman natin na nagkakaisa kayo hanggang sa magawa ninyo ang pinagsama-samang salaysay. Unahin po niyong banggitin ang pangalan ninyo. Julie Cadjao, sir. Sir, outside duty po ako sa isang PR na si Father Flavi ay hinatiran ko ng pera doon sa Mindanao Ab. Isang sobre yun, sir. Pangalan Julie po, Cadjao, sir. Julie Cadjao. Hindi, yung dinalhan po niyo ng pera, Si pakiano yung... Father Flavi Villanueva. Tapos, sir, mayroong, doon, sir, sa, Anong lugar po yun? sa Mindanao Ab, sa mismong simbahan niya, sir, sa may gilid ng kalsada. Bakit po kayo nagdala ng pera doon sa pare? Kasi sir, hindi ko ano sir, kung pang ano nila yun sir eh. Basta nagdala na kami ng pera sir, tapos dun sa 33 Maleta din ba? Dinala mo? isang sobre sir, tapos dun sir, sa 33 Clemente. Baka naman sulat lang pinadala Hindi sa sir, sobre pera lang. sir, kita ko mismo sir eh. Sobre lang? Ay sir. Tapos sa 33 Clemente sir, isang maleta. Kanino? Kay Father Flavi, binuhat ko papunta sa sakyan niya. So may isang sobre tsaka isang maleta. Ay sir. Yun ang nare-recall mo. Ay sir. Hapon yun sir, hapon. Tapos yung suot niya sir, itim na pangpare. Yung pangpare yung ano niya. Nung iabot mo, Sinakyan sa sasakyan niya, sir? Nakasuot siya ng pampare. Ay sir. Yung pare na itim sir na sinusuot ng mga pare. Paano mo nalaman na siya nga yung... Nakikita ko sir kasi pumutok na yung ano sir, yung doon yung sa Ijiki na nalaman ko si Father Flavi. Bukod sa kanya, sino pa ang pinagdalhan mo ng pera? Yung experience mo. Si Terry Redon sir. Nakita ko sir yung sasakyan niya BMW yun sir eh. Terry Ridon, yung congressman ngayon. Yes sir. Ilang maleta naman ang binigay mo? Isang maliit din sir. Saan mo binigay? Galing 8th floor sir sa Quezon City building sa President Tower, binaba doon sir. Sinakay sa sasakyan niya sir. Siya ang pumunta doon. Ay sir, kilala ko sir. Okay. Mr. Chairman, may I mention this lang dahil importante itong breaking news. Sabi ng Inquirer.net, breaking, NBI Director Melvin Matibag has revealed that NBI received information that former Congressman Mike Defensor allegedly bribed the 18 ex-Marines 5 million to provide, 5 million lang nakalagay ito, walang nakalagay each eh, to provide testimony regarding the flood control anomalies. Matibag said the testimony came from an individual. An individual means one person. Kasi kung hindi, individuals dapat, unless it's grammar. With a direct relationship to one of the supposed 18 Marines. So that could be anyone in the world. Dahil 18 kayo, I'm sure you have a lot of friends. Pinangalanan si dating Congressman Mike Defensor na siya yung nag-offer ng halaga noong 5 million para maging testigo nga at lumabas mag-press con, Matibag said. He added that the NBI has already issued a subpoena to Defensor to shed light on allegations. I will not interrupt you now, Mr. Chairman. Mamaya, nandito na rin naman si ex-Congressman Defensor. It's time for him once again to use his last name and defend himself. Having said that, may I invite with the permission of the Chairman, Director Matibag, total mahilig kayong NBI pumunta dito sa Senado na walang imbitasyon. Ngayon kayong pumunta, iniimbitahan ko kayo ngayon, kasi kung yung impormasyon mo ay hindi verified, hindi naman marites ang pangalan mo. Ngayon, kung verified yung iyong impormasyon, ibig sabihin, bilang investigador, no, NBI, ibig sabihin you have reasonable ground to believe na yung nagsabi sa iyo ay totoo. Pumunta ka dito under oath at pagkakataon mo ngayon makaharap si Congressman Mike Defensor at yung 18, no? So itong hearing natin ay open. So if Senator Tito Soto or Senator Erwin Tulfo, ika nga ni Raffy Tulfo, kung ikaw ay matapang, pumunta ka dito. Pag ikaw naman pumunta dito, ikaw ay uto-uto. Pero open po tong hearing na to. But especially now to NBI Director Melvin Matibag, pumunta ka dito, Director, kasi ako, interesado talaga ako kung nagsisinungaling tong 18 ito. Pati si kumpanyero Tony Levy, kasi napakalaking disservice to sa ating bansa kung gawa-gawa to or kung may dagdag bawas kayo sa testimony nyo. Pero napakabigat ng testimony nyo kung sasabihin nyo, ang pinakamalaking sindikato sa ating bansa ay mismong gobyerno.
So one of the two has to be the truth. That's why Director Matibag, hindi pa naman kami matatapos. Imbitado ka ngayon or kung sino yung agent mo na nagkwento sa'yo. Pumunta ka dito para harapan tayo, magkaalaman po tayo. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. President. Total, nandito naman po ang 18 magigiting na ex-soldiers. Kung totoo pong ganun kayaman si Mike Defensor, magkano, Mr. Speaker? Mr. President, 5 million each. Nakita ko 5 million. Each. Walang nakalagay na each eh. Sa nakita ko 5 million lang, walang each. Pero meron din finorward si Senator Aimee na inquiry. So kayo po ngayon ay narinig po ninyo Sa'yo ba? Each. ang di umano'y balita na kayo po ay binribe ni Mike Defensor sa halagang 5 million. Each ba? So 90 yun. So 90 million po ang pinambribe sa inyo ni Mike Defensor para lang gumawa kayo ng ganitong salaysay na sa aking pananaw ay ginawa ninyo sa To ilalim ng clarify, Mr. sakripisyo. Chair, sa Inquirer.net naman, yan, nakalagay na allegedly bribed each of the 18 ex-Marine 5 million. So each, so bawat isa. So, Pesos, simple pesos. lang po ang tanong. Totoo po ba kayo ay binigyan ng pabuya ni Mike Defensor? Bawat isa sa inyo ay tigli 5 milyong piso para gumawa kayo ng salaysay na ito na inyo ngayong ibinigay sa amin kaugnay ng pagsisiyasat sa flood control scandal? Hindi po, Your Honor. Pwede po bang hirap ito, Your Honor, yung nagsabi niyan para patotohanan niya? Yun nga po, Sa may ngayon lamang po, naman. Your Honor, halos nga yung pamilya na nga namin ngayon, yung kakapiranggot nga naipon namin, hanggang ngayon, yun po ang pinagkakasya namin. At yung pagkain po namin, nagkakaroon lang po kami ng, sa ngayon, nagkaroon po kami ng, yung mga kunting ipon, tawag nito, yung chipi-chipi na lang po nga kami ngayon, nagkatsaga po kami sa sardinas na makain, Your Honor. Kung nabayaran po kami ng ganyang halaga, hindi na pagkaganda na po sana po ngayon ang buhay namin ngayon, Your Honor. Salamat po sa inyong confirmation na hindi po kayo talaga nabigyan ng kahit anong halaga. With your permission, Honorable Chair, yung kung 5 million bawat isa, sana medyo okay na ang buhay nila kung tutuusin, no? Pero makapagpapakita po ako ng mga katibayan na halimbawa, nung na-hospital ang anak at asawa ni Bernard Tube, kumakailan lamang, ay kailangan pa ho naming hanapan ng makakatulong, no? 30 mil po yung hospital bill ng bawat isa, asawa, anak. Nung naoperahan yung nanay ni Bobares, talagang pinaghirapan ko rin po na makaambag at nasa akin din po yung resibo nung binayaran, no? Nung namatay po ang tatay ni Butuan, kumakailan lang din po, ay kailangan din pong pagtulungan namin para makabili ng kabaong ng tatay niya, no? Baka naman, Atty. Baligod, nung kayo po ay nagtulong-tulong para makakalap ng halagang may tutulong nyo, baka naman isinilid nyo pa sa maleta kasi. Baka napagkamalang akala mo na napakalaking pera naman nung nakalap nyo itulong doon sa mga na-hospital na kamag-anak ng inyong mga kliyente. Alam mo po yung, Your Honors, no? Ang motivation ng mga sundalo na ito, bago nila gawin yung kanilang affidavit, ang sabi nila sa akin ay, Attorney, nasubukan namin ang nakipaglaban. Muntik nang mawala ang aming buhay. Pero sa panahon ngayon, gusto naming magpakasundalo sa mga Pilipino. Yun po ang motivation nila. Eh kung yung, alam niyo po, kung accusation lang na galing kay Matibag, naaawa po ako sa NBI dahil eroded na yung credibility dahil kay Matibag. Kali na po, alam nating gagawa lahat sila ng anong klaseng usap para lamang bigyan kayo ng batik, para lang hindi kayo paniwalaan ng ating mamamayan. Ang mamamayan po ngayon ay nakikinig, sila po ay sumusubaybay sa pagdinig na ito. Sila po ang higit na nakakaalam kung sino kayo dahil alam nila ang katotohanan sa likod ng inyong mga sinasabi. Atty. Baligod, inumpisahan ko ito nung dumating dito si Master Sergeant Orly Gutesa. Pinagsisihan ko nga na naipresenta ko pa siya, hindi ko kasi alam na ganun ang gagawin sa kanya. Ang buong akala ko kasi, Atty. Baligod, ang isang taong katulad niya, talagang hindi ko siya kilala. Wala akong panahon noon nakausapin siya, kaya lang nagmakaawa siya na kung pwedeng makausap ko kayo. Ang sabi ko, mag-aalas 3 na. I can only spend at least 10 minutes. Kasi babalik ako, ayaw ko mag-absent dito. Nakita ko siya, may dala-dala siyang kasulatan. Binasa ko, sabi ko, mabigat ito, nakahanda ka bang i-testify ito? At ano naman ang motivation mo para gawin ito?
Unang-una po kanya, ako po naliligalig na po ang aking kalooban dahil ito po palang trabaho namin. Nakikita namin sa pinag-uusapan po ninyo dyan sa Blue Ribbon Committee, ito po lang mga maletang ito ay puro pala pera po ng bayan pala ito na kung saan-saan lang napupunta. Kaya gusto ko pong mag-testify. Alam mo ba kung kahihinatnan mo dito? Alam ko po, alang-alang na lang po sa bansa. Alang-alang na lang po sa pamilya ko at mga apo ko. Hindi pa rin ako naniwala ron eh. Parang added na lang na kumpiyansa. Sige, panotaryo mo nga yan. Kasi talagang alam kong mabigat ang gagawin niya eh. Panotaryo mo nga yan. Pinanotaryo niya po. Nagkaroon pa ng problema. Ginamit pang dahilan sa kanya yung notaryo. Walang kasalanan ng tao. Parang siya pa ang pinalitaw na nag-inventary. Para ba siya nakahanap ng notarial seal, nakahanap ng dry seal, at siya pang pumirma. Ganun po yung nangyari. Tinakot yung tao. Hindi namin malaman. Mga ilang araw namin siyang hinahanap. Wala ng contact. Palagay ko yung mga kayo ay nakontak nyo siya one way or the other, pero nawala na lang siyang parang bula. Bagamat yung kanyang salaysay, kagaya ngayon ay pinanumpaan niya. Pero kailangan pa niyang usigin, kailangan pa siyang usigin sa notaryo na wala na pong kinalaman dahil sumumpa na po siya sa harap namin eh. With or without the notary, pwede na yun eh. Pero ginamit pa yun na pantakot sa kanya. Kaya kayo po'y tatakutin din eh. Kaya na sinabi ngayon, hindi pa tayo natatapos dito, kayo nabigyan na ng 5 billion pesos each. Ganyan po ang gagawin. Sino po ang gustong magsaysay ng kanyang personal na kaalaman tungkol sa pagdi-deliver ng pera? Yes, Your Honor. Good morning. I am Cruz Sanidado. Bali, isa rin sa rason na bakit kami lumabas dahil sa patutunayan namin yung mga statement or affidavit ni Master Sergeant Orly Gotesa. Ito, sir, hindi ito sundalo kami, sir. Hindi kami nagpapatukso sa mga pera. Gusto namin trabaho sana. Trabaho na kung saan mabuhay namin ang pamilya namin para sa aming sariling sikap. So, ang nangyari kay Tap Orly Gotesa, kasi ako ang laging kasama, which is, pag may mga lakad, ako yung driver niya. Partner kami ni Orly Gotesa. Nalulungkot ako bakit ganun ang ginawa. Bakit? Kung sino pa yung testigo, sino pa yung nagsasabi ng totoo, yun. Bakit ganun? Bakit ganun tayo, sir? Nasamantala, hindi nila nare-realize yung buhay ng mga kababayan nating mahihirap. Lagi na lang naririnig, puro korupsyon. So yun ang rason, sir, na kahit walang bayad, kahit willing kami magsakripisyo, mag-alay ng sarili namin para mabago tong kalakaran ng bansang Pilipinas, sir. Ito, sa mga media, andyan, alam ko, dahil ako ay isang driver ng media coordinator ni Congressman Saldico at ni Speaker Romualdez, PR. Sa House of Representatives, media parking, si Mr. Robin Manahan ay hinahatira namin ng paper bag. Si Mr. Ryan Papaco, PR ng Isuarden, doon din mismo sa media parking. At yung media parking na yun, minsan nag-aabang sila doon. Minsan kami nag-aantay din doon lang sa media parking, naka-paper bag. Minsan, nagbi-meeting doon sa bahay ni Ruben Manahan. Tapos, gabi kasi, sir, hindi ko na ma-identify kung anong number ng bahay. Basta malapit lang sa SOR din. Pero kung kaya mong puntahan. Kailangan ko puntahan, sir. Gagawin ko. At i-elaborate ko kung anong... Sige. Doon binibigyan, one time, ng isang bag. Isang bag na puno ng pera. Bakit ko alam na pera, sir? Dahil sinasabi ng PR na yan sa akin, PR ni Kung Saldi, na Chris, bantayan mo muna, Chris, huwag mo iwanan ng sasakyan, perang laman niya sa loob. So, sa ganitong nangyayari sa atin ngayon, sir, gaya kanina, grabing panggigipit, unconstitutional talaga. Kami, sir, sundalo kami. Dating sundalo, nagserbisyo din sa bayan. Bakit may mga ganito? Kaya yan ang isa sa dahilan lumabas kami. Yun lang po, sir. Maraming salamat. Totoo lahat ang sinabi mo. Nasabi ko na rin ito nung lumabas si Sergeant Gotesa. Dahil nagdamdam ako dahil ang buong akala ko sa kanyang paglabas, tatanawin ng malaking utang na loob ng Estado yon. Yung tao, wala siyang motibo kung hindi tumulong lang sa kanyang bansa. Ang kanyang sinakripisyo, yung buhay niya, kaligtasan ng kanyang pamilya. Wala siyang hinagad eh. Meron pa nga nagsabi rin eh. Gawa-gawa ko na naman daw yun at binigyan ko raw siya ng pera. Isip-isipin ninyo. Lahat gagawin nila. Lahat ng pagbibintang gagawin nila. Ang punot dulo lang.
Huwag matuloy ang pagtukoy natin ng katotohanan at matukoy natin kung sino-sino talaga ang mga ito. Ayan po. Sa kanyang paglalahad, dalawa po ang kanyang in-identify na miyembro ng media. Isipin po ninyo, akala ko nga sasabihin nyo, nakakaingit. Nakakaingit talaga. Dahil kayo nagsisikat mabuhay ng pamilya ninyo sa marangal at malinis na paraan. Pero sila, mali-malit ang tinatanggap nila. Napakasarap ng buhay nila. Maglalahad lang sila ng impormasyon sa bayan. Pero yung hindi totoo, dahil i-cover nila yung totoo. Hindi sila gumagawa ng mabuti para sa lipunan. Pero sila ang nagkakamal ng mali-malit ang pera. Ito'y nakakalungkot eh. Sino pa po yung gusto magsalita? Sir, may dagdag pa ako, sir. Ako, sir, kung meron akong 5 million na hinawakan ngayon, siguro, hindi nyo na ako makikita din dito siguro, sir. Bakit pa ako maglalahad? Kahapon nga, tumawag yung nanay ko sa akin, nasa hospital. Sabi ko, nakakahiya naman, humingi ng tulong kay attorney. Nakakahiya naman kasi parang critical na sitwasyon namin. Ngayon, ma'am and sir, Your Honor, nagugutom kami. Ang pamilya namin ngayon gutom. Bakit? Dahil sa ginawa namin. Totoo. Kasi itong ginawa namin hindi ito pang sarili, para sa bayan ito. Kahit huwag niyong sabihin na tumanggap kami ng 5 milyon. Pagpalit ng dignidad namin bilang isang dating sundalo. Yun lang po, sir. Maraming salamat. Okay, yung pong gusto pang magsalita para makonfirma natin sa pamagitan ng yung individual na pagsasalaysay. Sige po. Your Honor. Your Honor, Idagdag ko lang. Yung delivery na ginawa ni Tap Orly Gutesa, kami po yung unang nagkasama doon sa 42 McKinley Road. Panggit niya, naalala ko, yun ang pinakamalaki, pinakamaraming maletang nakita niya sa pagde-deliver ninyo. Parang 46 na maleta ang sinasabi niya nung araw na yun. Siguro, Your Honor, hindi niya matandaan, pero ako tanda ko po. 52 na malita po yan. 52 maleta. Yes, Your Honor. Kami po yung magkasama noon kasi parehas po kaming na same date po kami na hired. Then yung picture po sa affidavit po, ako po ang kumuha niyan. Yung nakuha po yung mukha ni Tap Orly po. Yun lang po, Your Honor. Thank you. Sa pagsasalita ninyo, sabihin nyo rin, sa pagde-deliver nyo, sino ang tumanggap kasi kailangan po nating malaman. Sa hanggang pinto lang kami, Your Honor, mayroon pong tao po doon. Sila na po nagpapasok sa loob. Pero kakilala ninyo, yung sa tagal ng pagde-deliver ninyo, makita nyo lang ang mukha, alam na ninyo na yon ang taong pinagkakatiwalaan para tanggapin yung mali-malitang pera. Ang contact po kasi, Your Honor, si Mark Texay at si Paul Estrada, which is kasama po namin nung time na yun. Yun ang dahilan kasi, Mr. President, kung bakit yung Mark Texay na yan at saka yung John Paul Estrada talagang pinagkatago-tago nila. Hindi natin alam kung anong lupalop na ng mundo nandiyan sila. Sapagkat sila talagang pinagtiwalaan ni Saldico, hindi lang sa pagbibilang, kung hindi yung paglalagay sa maleta, at kung sino-sino ang dapat na tumanggap. Sino pa po ang gustong, kayo po? ako po, Your Honor, Romel C. Galapon po. Itong sasabihin ko, sir, wala po sa affidavit namin. Pero ito po yung detalyado. Kung talagang gusto nyong malaman, kung may mga CCTV noon, pwede nyong i-request. Nag-deliver kami sa 14 Nara Street, South Forbes, Makati. Kasama si Mark Tiksay, driver namin si Henry Wabina. Sakay ang Toyota Grandia, plate number Eco Alpha Golf 4628. Noong 29 August 2024, around 19:2500. Pwede pong i-kwan yun, sir, sa CCTV dun sa Anong dineliver ninyo? May photo po ako dito na kinuha, sir. Pinicturean ko po yung dinideliver Hindi namin. po nasama yan dito sa inyo. Wala po, sir. Wala po. Nasa akin po yung picture, sir. Ilang maleta ang dineliver ninyo? 5 to hanggang 6, sir. Kanino po na-deliver? Sa bahay po ni Congressman, former Speaker Romualdez po. Sino pa po ang gusto mag-volunteer ng kanilang individual na karanasan? Sir, Staff Sergeant Walter Manalansan, Philippine Marines Retired. Nakapag-deliver po ako ng kasama ko po ito si katabi ko, si Rene Julian. Nakapag-deliver po kaming 26 maleta kay dating Speaker Romualdez sa bahay niya po dun sa 14 Nara Street po sa South Forbes. Actually, pagpasok pa lang po namin sa gate, 2 sasakyan po kami. Pagpasok pa doon, yung Forbes po may mga CCTV po yan sa gate. So kung i-request po, yung pagpasok ng mga plate number na 2 van, makikita po doon. Nag-deliver po kami is July 14, 2025. Ayun po.
At nakapag-deliver din po ako sa Aguado. Sa bahay din po niya dun sa Aguado sa Malacanang. 32 paper bag po yun. Ang ginamit namin pong sasakyan is plate number Innova Black 3374. Kasama ko po kabady ko rin po si Rene Ulian at saka si Mark Tiksay. Nung ano po yun, mga April? Mga April po yun, 2025. Tsaka yung sinasabi po nilang nakatanggap kami ng 5 million, hindi po totoo yun kasi ako po, nagkaroon po ng tumor yung kapatid ko. Actually, namatay po siya ngayon eh. Kanina, yung kapatid ko. Sorry po. Namatay po siya kanina. Ngayong araw na ito? Kasi ang nangyari, Tony Baligod, nung itong inyong pinagsama-samang salaysay ay lumabas na nga. Kung may pera po ako, naipagumot ko na po yun. Alam po namin yun. Yes. Let me express lang sa amin 13, 12 at sa committee. Nakikiramay at we're so sad to hear the circumstance yung lahat. I mean, it happens to many Filipinos, but not at a time where you're risking your life at hindi nyo alam kung makukulong na kayo bukas, mapapatay kayo. That's why nagpapasalamat kaming nandito kayo at ang pangako lang namin, your testimony will not go in vain. Di ba? So that's why ko bringing up kanina yung 5 million. Kaysa sa media tayo mag-press con mamaya, malaman talaga namin. And I didn't know that yan ang circumstance nyo lahat. So tanggapin nyo yung aming pakikiramay and I don't know. Yung kasing natanggal yung inyong livelihood, pwede namin ibalik yun eh. Pero yung namatayan kayo, hindi naman namin mababalik yung pagpapagamot doon eh. So, tanggapin nyo yung kaming paumanhin. But we will do better. No, kung ilan lang kami natitira sa committee na to at sa Senado, we will do better. So, to give justice doon sa sinasabi po niyo. Chairman, kung gusto nyo balikan mamaya kung sino pang gusto magsalita, but isa sa pinakamalaking issue sa ating bansa ay yung extrajudicial killing. At nung nagkaroon ako ng pahayag sa Facebook Live, twinist ng mga bishops, ng Catholic bishops, twinist to ng ilan mga business groups, ng ilan mga eskwelahan. Let me repeat it here in context of paragraphs 27 to 32, 33, no? 27 to 32, no? Kaming apat dito na nandito sa committee ngayon, iba-iba kami ng religion. Senator Amy, Senator Marcoleta, Brother Robin, ako, iba po kami ng spiritual na paniniwala. Pero kung hindi ako nagkakamali sa Katoliko, sa Iglesia, sa Evangelical Christian at sa Muslim, pare-parehong naniniwala na bawal pumatay. Thou shall not murder. No, thou shall not kill, thou shall not murder. Ang pagkaintindi ko kasi, dahil kinausap ko si Senator Baton nung siya'y Chief PNP pa, at ang Pangulo, nung tinanggap ko yung posisyon na Foreign Secretary, trabaho ko ipaliwanag sa buong mundo yung war on drugs. So ang pagkaintindi ko, at ito'y na-clarify ko sa Pangulo, na-clarify ko kay Senator Bato, yung lengguwahe kasi na naiintindihan ng mga pusher at mga kriminal ay yung lengguwaheng hindi namin kayo atrasan. Gusto nyong patayan, patayan tayo. Tumigil kayo, kung hindi, lilinisin namin kayo. Pero ang pagkaintindi ko is that the police, the PNP, and alagad ng batas, they will follow the Constitution, the laws, and protocols. Meaning, ang ibig sabihin na papatayin kayo is, kung may enkwentro at lumaban sila, naglabas sila ng deadly weapon, pwede mo i-engage. And if paulit-ulit ang dati nating Pangulong Duterte, if your life is in danger, alangan naman ikaw ang alagad ng batas, it is suicide mission yun kung sasabihin mong may baril na yung kalaban mo o sabog at kung ano-anong ginagawa. No? You know, in Europe, dahil mas cocaine, morphine, kung ano-anong droga ay yung mga mahal na mga, ano tawag dito sa mga luxury drugs, no? Hindi nagkokos yan ng paranoia at saka ng mga, what's that word? Hallucinations. Na yan ang problema sa shabu. Sa aming nga distrito, nangyari, anak ng mayor, buti yung anak okay na. But nabaril niya yung sarili niyang tatay, buti hindi na tamaan. Kasi ang sabi, nung sabog siya, ang nakita niya, demonyo. Hindi niya nakita yung tatay niya. Because the effects of shabu is different to different people, pero it causes that. Saan ka makakita na i-rape 2-year-old, 4-year-old, 7-year-old? No? Adapted sa pamilya, mahal na mahal yung pamilya, pero nag-drugs, mangre-rape sa sariling pamilya. At
pagkatapos sasabihin hindi niya alam yung ginawa niya. That's why there was the war on drugs. Question, was there indiscriminate killing? Was there extrajudicial killing? That's the big question. That's why like in the case of Kian, kung hindi ako nagkakamali, nakasuhan ng murder at nakonvict yung mga pulis na yon. No? So let me make that distinction now. It is different if you have a policy to kill them all. Di ba? Kung genocide yan, crimes against humanity, kung yan ay, hindi, basta't nagdaging, patayin mo yan. Extrajudicial killing yun. Pero pag sinabing seryoso tayo laban sa droga, at pagka lumaban, labanan nyo rin, pabalik, use adequate force, yan po illegal. Lengguwahe lang ang pinag-uusapan. And the proof of that is times 3 yung nakulong sa dating mga nakukulong. But what is my point? My point is that was the debate then, and that's the debate now. And I want all the witnesses to come out. So kung meron involved sa extrajudicial killing, at local levels yan, dapat makasuhan. If it was a state policy, then mananagot po ang ating dating Pangulo si Senator Bato. But if it wasn't a state policy, at meron pa ilan-ilan, whether yan ay pusher to pusher, sindikato to sindikato, tandaan nyo po, may mga general sa sindikato. May fiscal, may judge. That was revealed. So what's my point? Kasi nakalagay po dito ang ICC group ay palaging pumupunta sa Midas Hotel sa Pasay 2024, Holiday Inn at Holiday Inn Makati 2025. Kung saan dun sila kinakausap ni interview ng mga tao na pinapakontak sa akin, Bernard Tube, no? Si Sunny Trillanes, katulad ni Brigadier General Jerry Protasio, Police Colonel Santiago Jordan, Mayor Jed Mabilog, Kerwin Espinosa, Father Flavi Villanueva, Police Colonel Santi Mendoza, Police Colonel Jeffrey Latayada, at Police Colonel Angel Garciliano. Pumunta rin sila sa bahay kalingan ni Father Flavi Villanueva para makausap ang mga pamilya ng mga biktima di umano ng EJK at National Bilibid Prison sa Muntinlupa para kausapin ang di umano pumatay kay Kian De Los Santos na dating mga pulis. May picture dito. Walang problema sa testimony na yan. I mean, if any congressman, including Zaldico, it is the former speaker, anyone wants to get to the bottom of truth, former Senator Trillanes, kung gusto niyang may access ang mga taga-ICC, ang problema lang naman ko doon, nagsinungaling kasi yung gobyerno na hindi sila nagko-cooperate. Ba't halimbawa, inamin nila nagko-cooperate sila? Wala rin naman problema eh. We all want to know the truth. I want to know the truth. Was EJK a state policy? Or was it certain groups and was the intention talaga ni former President Duterte linisin? Ang problema, pag sinundan mo yung paragraph 28, 29, 30 hanggang 37, bukod sa mga meeting sa bahay ng dating DOJ Secretary Boring Remulla, bukod sa meeting, ito sa 29, no? Noong pagbalik-balik ang mga ICC personality dito sa Pilipinas, mula December 2023 pa lang hanggang 2025 ay nakapag-utusan kami ng 4 na beses na mag-deliver ng pera para kay Sunny Trillanes para sa gastusin konektado sa ICC personalities. I won't continue reading because I want to hear it from you. Kasi iba po yung tinutulungan mo na ma-interview. So halimbawa po, may kailangan sumundo sa airport, kailangan kumain, kailangan makapasok sa Bilibid, at iba yung mali-maleta. Kasi mali-maleta implies bribery. So, it's bad to cover up EJK, but it is also bad to pay people to make it appear na meron EJK kung wala. As a state policy, I'm not saying walang extrajudicial killings. Even during the time of President Pinoy, there was between 13 to 17,000 every year na EJK. Kaya lang ang ginawa ni Secretary de Lima nung secretary siya, pinalitan yung definition ng EJK. Kaya lumabas, ganun karaming patay, pero hindi EJK. So, please elaborate on this. Kanina inumpisan nyo na na dun kay Senator Trillanes, no? But yung sabi niyong pabalik-balik na meetings simula 2023, can you elaborate at ilang beses na bigyan ng pera? Tapos sabi, folder. Paano nyo alam na pera yon at hindi dokumento? And then, can you flash nagulat ako dito sa table in page 10, 11 kasi madetalye. Usually, correct me if I'm wrong, Atty. Baligod, usually, kumpanyero, hindi naglalabas ng ganyan kadetalye. Kasi isa lang dyan mali. Although this is not the actual na naman, di ba, na nag-duty, this is the schedule. But usually, hindi naglalabas ng ganyang kadetalye. Kasi pagka naglabas ka ng ganyang kadetalye, tapos may isang pangalan dyan na wala na dyan, o hindi pumunta, o etc., mapapahamak ka pa. So usually, yung credibility ng testimony pag may detalye, at napanindigan yung testimony na yon. So let's start with this table. What is this table? Your Honor, sample lang po yan ng mga duty assignments ng mga security details. So dito, makikita po nyo yung date, no? October up to 3 weeks lang yata ito. Pero mahaba po yan. Sample lang po yan. Meron din pong schedule ang mga naka-assign kay Congressman Saldico, sa asawa niya, sa mga anak niya. May mga
assign din sa mga media operators nila, no? Meron pong na-assign dito sa 2 operators yata, no? So ito lang po, sample lang po 'yan, Senator. So hindi pala to parang may sumundo, talagang binantayan yung mga foreigner na allegedly taga-ICC. Can we start with that, yung sinabi nyo kanina, as much as possible details and names, no? Alang-alang sa ating mga kapatid na media, as I said, ayoko sabihin marami, let's also protect them. They're doing a indispensable job in our country. Pag walang media, we will have a dictatorship. So alang-alang din sa mga nagsasakripisyong media katulad ninyo. Yung mga operators na yon, kung mababanggit nyo, banggitin nyo. Para mahiya naman sila kung totoo talaga. No? But details matter. So ilan meetings yon, saan? Personal knowledge only, please. Sergeant Tube, you want ICC? Sa ICC muna tayo. Yes po, sir. Dumating yung ICC, sir, December 2023. Si Mark po yung nag-handle ng 1 month po siya. Bali, assistant po siya ng ICC. Bali siya po yung direct contact from Senator Trillanes, din si Mark po. Then binigay ni Mark po sa akin yung assistant is 2 weeks na po sila. Bumalik po sila ng October 2024. November to October, ma'am, sir. Then ang direct contact ko po sa mga schedule ng meeting is si Senator Trillanes po na binigay ni Mark sa akin. Kasi siya po yung previous na na-contact din kay Senator Trillanes. ST po yung code name niya dito po, sir. Siya po yung nagbabato ng mga meeting sa hotel, Sample Holiday Inn, na i-meeting po sa ICC. Good for 1 month. 1 month po yan, sir. After po noon, hihatid naman po natin sila sa airport. After that, mag-aantay naman po kami ng schedule na dadating ulit sila. Then kami ulit yung magsusundo sa kanila na may contact doon po sa may immigration po, sir. For the record, kailangan malaman mo na yung binabanggit mong pagdating at parot-parito ng ICC ay consistent sa record ng immigration. Kaya naniniwala kami na yung inyong salaysay may bahid ng katotohanan talaga. Kasi ito lang, kapapakita lang ni Senator Amy kasi nakakonekta kami siya para malaman namin, isa-isa naming tinitingnan kung lahat ng sinasabi ninyo ay consistent sa mga naganap na pangyayari. So Chairman, to continue, di ba? As I said, no, take out the issue of cooperation or not cooperation ng Pilipinas sa ICC. Walang masama sa investigasyon eh. Kung pupunta dito yung mga foreigner para malaman kung may human rights violation, actually, despite the rhetoric of President Duterte, I invited human rights groups to come to the Philippines. I had the opportunity to meet with the late, great Senator McCain, and he asked kung pwede. May mga pangalan lang ako sinabing we dissuade because political yan. Yung foreign minister ng Iceland, binabanatan tayo, nagulat. Iceland, no? O Greenland? Sarah. Iceland. Nagulat siya, humingi ako ng bilateral meeting. Inimbita ko siya. Sabi ko, wag ka sa media at sa rhetoric, pumunta ka ng Pilipinas. Sabi niya, no, your president banned us. No, sabi ko, I will personally escort you. So hindi issue sa akin yung investigasyon. Issue sa akin kung may bayaran sa investigasyon. So can you talk a little bit about yung, so anong dineliver dito? Maleta, pera, kanino dineliver? Ano yung sinabi nila para saan yung pera na yon? Pangkain lang ba o pang gasolina yon or what? No? Oh. Kanina inumpisahan nyo na di ba? Oh. Your Honor, yung sa ibang team po yung nag-deliver ng pera. Sa amin po, nag-assist lang po kami nung ICC. I think po, yung ICC, nabigay na po siguro yung dapat ibigay sa kanila nung nag-serve po kami sa kanila. Pero kanina may nagsabi no, na meron kay Senator Trillanes. Yes. Tama po ba? Meron po, sir. Bali, go ahead po. Go ahead po, sir. Nakapag-deliver po ako kay Senator Trillanes sa 86 Security Ojeda, sir. Sa 86 Security Ojeda Street sa Quezon City. Kumbaga, ano nang Magdalo yun? Headquarters po ng Magdalo yun, sir. Anong dala mo ulit nun? Yung una ko pong dineliver doon, paper bag na malaki, siguro nasa 5 to 10 yung laman nung po, sir. Ako rin po mismo yung nagbuhat no. And then pangalawa? Tapos yung pangalawa po, 6 na po na malita. 6 na po? 6 piraso. 6 na po. Okay. 6 na. 6 piraso okay. na malita po. Maliit, medium, or... Halo-halo po, sir. So, 2 beses. 2 beses. Tapos, Sir Tube, so ang sabi mo naman kanina, ang personal knowledge yun naman yung pagpapalit naman sa dolyar. Yes, Your Honor. Na dineliver din kay? Binigay po namin kay dating speaker po yung Okay. dollar. But ang sabi niya, sino nagsabi na para kay Senator Trillanes or sa ICC din yun? Na ano lang po namin, Your Honor, kasi before po dumating yung ICC, 2 weeks before po na dumating yung foreigner or ICC,
Yun po yung papapalit namin ng dollar po. Okay. Thank you. Malinaw, Mr. Chairman. Salamat po, Mr. SP. Alam po ninyo kung bakit dinidistinggi ni SP Alan ang mga bagay nito. Kasi may naunang pahayag na po ang Pangulo natin. At alam po ninyong lahat ito. Alam din ng ating mga mamayan. Ang una niyang sinabi tungkol dyan sa ICC in relation to their intention to get the former president. Nung hindi pa sila nakukuha, sabi niya, we cannot cooperate with the ICC. The ICC has no more jurisdiction. We cannot assist the ICC in any way, in any shape, and in any form. Ganun po yung sinabi niya. Ngayon, lumilitaw po sa inyong mga pahayag ngayon, individual and collective. Ang mga ahensya ng gobyerno at mga operators ng gobyerno, direktang tumulong sa kanila. Hindi lamang sa pagbibigay ng kanilang tirahan, pagbibigay sa kanila ng mga taong kakasangkapanin kung sinong kakausapin, meron pa silang driver, meron pa silang security na kagaya ng ginawa ninyo. Ito'y kahayagan lamang na hindi totoo yung naunang pasabi na hindi nakikipag-cooperate ang pamahalaan sa ICC. Kayo na po nagpapatunay ngayon. Hindi sila magpapalit ng ganung karaming pera from Philippine peso to dollar kung hindi napunta sa kanila yung mga yun. Sa mga tweet, may tirahan na nga sila, libre na nga sila sa kanilang mga anumang gastusin na maaari nilang gamitin dito sa bansa, kung ano yung gusto nilang, kung sino gusto nilang kausapin at imbestigahan, para mapagtibay nilang ginagawa nilang investigasyon sa kanilang bansa, tayo pang gumastos sa kanila. Yun ang lumilitaw ngayon. So, kung ginamitan sila ng pera, paano natin masasabi na ang investigasyon na ginawa nila ay sang-ayon sa batayan nila? Na dapat sana silang humanap at hindi sila ang tinulungan pa na humanap. At ang humanap pa ay mga kilala ninyong tao na kalaban pa ng dating Pangulong Duterte. So malinaw po na wala talagang objectiveness kung ang pag-uusapan ay yung pag-uusig sa dating Pangulo. Ito ngayon ang iniahayag sa ilang bahagi po ng inyong pagtestigo ngayon. Balikan po natin yung 14 Nara Street. Mr. Chairman, just last point sa ICC. Nakalagay kasi sa Article 127 ng Rome Statute, a state may, by written notification addressed to the Secretary General of the United Nations, withdraw from this statute. The withdrawal shall take effect 1 year after the date of receipt of notification unless the notification specifies a later day. So 2018 tayo, kung hindi ako nagkakamali, umalis. 2019? Okay. Nag-withdraw tayo 2018, nag-take effect 2019. I was Secretary of Foreign Affairs. Hinahanap ko yung eksaktong article din sa Rome Statute na dapat i-authorize ng court yung investigation within that year, no? So kung 2023 pa lang sila nag-iimbestiga, that is a violation. Ito ang problema. Halimbawa kay Senator Bato, hindi siya makapunta sa local court para sabihin may violation ng Rome Statute. Samantalang sa Pangilinan versus Cayetano, sabi ng Supreme Court, kapag ka-unconstitutional yung treaty or yung application ng treaty, ay masusunod constitution natin. No? So lumayo tayo ng konti, pero same effect ng corruption. So I just wanted to put that on record, Mr. Chair, importanteng lumabas ang buong katotohanan dito kasi sistema natin ng gobyerno, batas natin, constitution, ang involved. Walang kaibahan to sa nangyari kahapon, and I really hope, I'm praying there'll be a next hearing after this para nga magkaharap-harap ang DOJ, ang Senator Trillanes, imbitahin natin. I'll defer now to you, Mr. Chairman. Thank you. Karagdagan lamang sa sinasabi ni SP para maintindihan po ng lahat ng mamamayan. Nag-withdraw tayo 2018 sa Rome Statute. Sa kanilang patakaran, magkakaroon lang ng visa yon pagkatapos ng 1 taon. Alam po ba ninyo ang dahilan nun? Ang dahilan po nun, hindi kaagad tatanggapin ang pag-withdraw dahil nga sa kanilang tuntunin na ang nagkasala sa panahon na tayo ay membro ng ICC, may karapatan silang usigin yon. Ngunit yung pag-uusig na yon, may hangganan. Kailangan, nung mag-withdraw kayo, yung request for investigation dapat ginawa ng ICC bago lumampas yung taning na 1 taon. Hindi po nila ginawa yun. Nung sila ay mag-request ng investigation, yung kanilang prosecutor, 2 taon na mahigit na wala ng visa. Nag-withdraw na tayo eh. Nagkaroon ng visa after 1 year. Dapat doon nila ifa-file yung request for investigation. Hindi po nila ginawa. Kaya ngayon sila nagmamadali ngayon, lahat ng paraan ginagawa nila. Ang pinakapuntong pinag-uusapan ngayon, bakit tayo pa ang tumulong sa kanila para usigin ang kapwa natin Pilipino? Bakit hindi silang magkusa? Sarili lang gasto, sariling sakripisyo. Bahala silang humanap. Dahil
ang patakaran na sinabi ng Pangulo, we will not assist the ICC in any way, in any form, and in any shape. Bakit kabaligtaran ang nangyari? Yun ang punto. Yun ang pinakapunto. Kaya hinahanap natin ngayon, bakit isang dating senador pa ang tumulong? Alam po ninyo sa ibang bansa, halimbawa, yung presidente ng Israel, na presidente ng Russia, Vladimir Putin, inisyuan din siya ng warrant of arrest ng ICC. O bakit di siya mahuli-huli? Kinausap ang Mongolia, dahil nagpunta yata ron ang Vladimir Putin. Ang Mongolia kasi, member ng ICC. Ano sabi ng Mongolia? Hindi namin na-arrestuhin. Si Benjamin Netanyahu, Prime Minister ng Israel, nagpunta sa Canada. Member ng ICC ang Canada. Pinauhuli ng ICC. Sabi ng ICC, hindi namin pwede gawin. Alam po ang ibig sabihin nun? Yung pagpapatupad ng warrant of arrest ng ICC, voluntaryo po sa mga bansa nakaanib ng ICC. Kung ayaw nila, wala tayong magagawa. Sa ating bansa, hindi na nga tayo miyembro. Sinabi na nga ng Pangulo, we will not assist in any way and in any form. Bakit ganun na nangyari? Dinalan pa nyo ng pera, pinakain dito, nilagay sa magagandang hotel. Si kayo pang kumuha ng makakausap nila na testigo laban sa dating Pangulo. Sino nagkanulo ngayon sa ating Pangulo? Sarili nating bansa, sarili nating kababayan. Sa ibang bansa hindi nangyayari. Pumunta ka sa Russia, sabi ni Vladimir Putin, kung hindi kita uhulihin. Gumawa sila ng kautusan. Lahat ng investigador na pupunta rito dapat ikulong. Nagagawa nila sapagkat may respeto sila sa kanilang leader. Dito sa ating bansa, hindi ko na po alam kung ano nangyayari. Balikan natin yung Naray Street. Yung Tamarin Street, 30 Tamarin Street. Isa sa mga video message ni Saldico, sinabi niya na nag-deliver siya ng 1 billion pesos doon sa lugar na yon. 30 Tamarin Street. Dalawang pagkakataon niyang ginawa yon. December 2 and December 5, 2025. Nung una, ang dinala niya 200 million pesos. May gamit siyang isang Grandia Elite. Ang tumanggap si Yusek Jojo Guadis, kasama ng kanyang gwardiya na noong araw na yon ay naka Black Fortuner, Toyota. December 5, 800 million. Dalawang Grandia Elite. Ang tumanggap din si Yusek Jojo Guadis. The same 30 Tamarin Street. Sino sa inyo ang nakasama ni Saldico nung i-deliver sa 2 araw? Yes, sir. Po, Your Honor, Anselmo Taberdo, Your Honor. Pinatutunayan nyo na naganap yung pagdi-deliver sa 2 araw, December 2 and December 5. Correct po, Your Honor. Pinatutuhanan ko yan. Mr. President, siguro dapat makuha rin natin ang CCTV ng security agency na namamahala sa lugar na yon, sakop ng 30 Tamarin Street. Sa Forbes Park yata yan. Forbes Park po. Makukuha natin yung kanilang logbook, yung CCTV, para sa ganun, makonfirma natin tama ba yung, ano ba yung plate number ng 3 Grandia na ginamit o yung ginamit na Black Fortuner ni Yusek Jojo Guadis. At kung sino yung namamahala doon sa 30 Tamarin Street. Your Honor, madagdag ko lang. Pag pumapasok po ako doon is Nelson Gu ang binabanggit ng gwardiya. Ano po? Nelson Gu. Yung Nelson Go, yun po yung dami ni former Speaker Martin Romualdez. Pero ang may-ari po dyan, ang bumili daw po ay Golden Peasant. At kinakailangan din po sa isang pagdinig natin ay tawagan din si Attorney Jose Raulito E. Paras. At ang pagkakasabi po sa amin, siya pa yung nagbigay ng $2 million kay former Speaker Martin Romualdez para mag-donate sa Harvard University. So kailangan pong malaman po natin lahat ito kung tunay ito. At kailangan din po natin sigurong maipatawag, Mr. President, ang Register of Deeds ng Makati para malaman natin kung sino yung may-ari ng 14 Naray Street sa Forbes Park. Sino po ang nag-deliver sa 14 Naray Street sa Forbes Park? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So siya po ang nagdi-deliver diyan sa lugar na yan. Paano po nyo nalaman na yung po ay bahay o pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez? 14 Naray Street. Your Honor,
Bago po kami papasok ng gate, sasabihin po yung number ng bahay at saka yung kaninong bahay po bago papasok po. Ano po ang sinasabi ninyo bago kayo papasukin? Kay Speaker Romualdez po, 14 Nara. Papapasukin na kagad kayo ng Yes, gwardiya? yes, for honor, kasi naka-coordinate na po nila yun galing sa loob, sa gate po. So sino pa po ang magkukonfirma nun? Ako po, Your Honor, kinakumpirma ko. Ganon din po, tuwing papasok kayo, ang sasabihin nyo lang, 14 Nanay Street, Speaker Martin Romualdez. Yes po, Your Honor. Ilan po lahat ang na-deliver naman doon sa 14 Naray Street? Kasi dalawa po yung delivery nyo, isang 42 McKinley at isang 14 Naray Street. Marami, Your Honor, kasi yung natapos na doon sa simula 2022 hanggang 2023 December, doon sa 42 po, na-stop na po yung deliveries po. Tapos doon sa 2024 January, nag-start yung deliver sa 14 Nara Street po. Hanggang natapos po yung termino ni Bosaldi po. Ano po ang naramdaman ninyo nung kayo po ay magkaroon ng press conference, dyan yata sa Globe Filipino, na kung saan ay opisyal po ninyong inilahad ang pinagsama-sama ninyong salaysay, kasama po ninyo ang inyong abogado, at nang ito po ay makarating dito sa amin, sa House, dito sa Senado, ang sabi po ng dating chairman ng Blue Ribbon Committee, hindi ka panipaniwala ito. Kasi may sinabi yatang tentative amount si Attorney Baligod. Attorney Baligod, ano ba yung estimate mo bang nasabi noon? At yan ang kanyang ginawang dahilan para sabihin niya na sa kanyang calculation. Gumamit yata siya ng differential calculus o kung ano man. Ano. Ang nabanggit ko po noon ay 805 billion at ang At binasehan... yun ay kanyang pinagdudahan. Alam mo ba kung anong kanyang naging batayan kung bakit hindi ka panipaniwala ang inyong salaysay direkta doon sa pagkakasabi ni Atty. Baligod na 805 billion. Baka naman yung iba pinaniwalaan niya pero hindi talaga siya makapaniwala kahit anong gawin niya. Imposible kanya na itong mga taong ito na 18 sa kanila hindi kakayanin ng ganito lang karaming tao para i-deliver mo ang ganitong kalaking halaga. At nagkwenta nga siya at nag-privilege speech nga siya dito rin sa bulwagang ito. Atty. Baligod, sinabi niya sa iyo na hindi ka panipaniwala. Dalawa po kasi yung assumptions ni Senator Lacson. Kaya siya nagsabi na hindi ka panipaniwala. Ang una po kasi ay, ang assumption niya, ang pera ay galing lamang sa flood control projects anomaly. Second, na assumption ay physically binibilang kada piraso yung pera. So, time and motion, imposible nga po yung 805 billion from September 2022 to early part of 2025. Tama naman siya pag binibilang yun. Mabubulag ka talaga. Pero ang pagbilang po ay per bundle na by the million, no? 1 million per bundle. Tapos sinisilid sa maleta, meron pong marker sila kung ilan ang nilalaman ng bawat maleta. Kaya makikita po nyo sa picture, merong nakalagay 35, 56, etc. Ang committee ngayon ng mental picture. Kanina may nagsabi na sa atin na palagay ko minonota na ng ating mga staff dito. Sa bawat linggo, 3 beses kayong nagdi-deliver. At ang bawat delivery ay hindi kukulangin sa 20 na maleta. At ito'y ginawa nyo sa halos from 2022, 23, 24, 25. At ang maleta ay 3 klase. Isang maliit, isang hindi masyadong malaki, at isang malaki. Pagsama-samahin natin lahat, ang mga factors na yan, pwede mo bang i-calculate kung tama o hindi yung nauna mong sinabi na hindi mo naman ata sinigurong ganun na ganun? Okay po. Kung 3 to 4 times a week ang sabi nila, 3 beses kanyo na lang. At wag na nating i-consider na large, no? Mag-average tayo, medium na lang. Kunin mo yung range niya. Sige, mga 30 million na lang po kada bag, kada maleta. So sa isang linggo, maliit naman yun kasi magsimula ka sa 20, merong hanggang 60. So, So 20 40 plus 60 divided by 2, yun ang range mo. Opo. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even